Mainit na balita. 3 taon na po ito, nasaan na ang Maharlika Investment Funds? Nasaan na po yung pondo? Saan ito ininvest? Dapat ito ay may malinaw na pagre-report sa mamamayang Pilipino. Kailangan transparent. Saan nyo ba ginamit, inilagak, ininvest ang pera ng mamamayang Pilipino? Ngayong nandito na ho tayo sa 20th Congress, lalo po tayo dapat maging mapagpasid. Hanapin din natin yung ipinagmamalaki, hindi lamang ni Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kung hindi lahat ng miyembro ng 19th Congress. Hindi ba't palakpakan sila dyan doon sa tinatawag nating Maharlika Investment Fund. 3 taon na po ito, nasaan na ang Maharlika Investment Funds? Nasaan na po yung pondo? Saan ito ininvest? Dapat ito ay may malinaw na pagre-report sa mamamayang Pilipino. Malinaw, hindi yung malinaw na pambubudol. Kinakailangan transparent. Kinakailangan malinaw yung pagre-report. Ako tingin ko, it's either magbibigay ng hindi makatotohanang report sa nalalapit na SONA o sadya itong lalaktawan dahil hindi kayang ipaliwanag. Nawawala po, nasa ng pera natin dito. Remember, even the World Bank, yung IMF at yung World Bank nagsabi that the Philippine government sa ilalim ng Marcos Jr. administration ay dapat pong i-restore yung capital ng Land Bank of the Philippines at ng Development Bank of the Philippines na kinuhaan po nila at inilagak dyan sa Maharlika Investment Fund na pinagtangkaan pampakialaman yung GSIS, yung SSS. Alam mo ninyo, yung Maharlika Investment Fund hindi pa napapanahon. Ang gumagawa lamang po nito ay yung may excess or surplus funds, yung may sobrang pondo. Hindi po yung lubog sa utang kagaya nating mga Pilipino. Walang masamang for us to look forward that sometime soon in the future magkakaroon tayo ng sovereign wealth fund. But now is not yet the time simply because we do not have the capacity, we do not have the capability na magkaroon po tayo ng sovereign wealth fund. Yan po ang katotohanan at ito na nga po, pinilit para lang magkaroon ng achievement, naglaglagay ng mga officials ang gobyerno sa Maharlika Investment Fund at napakalalaki ng mga sahod pero wala pong malinaw na direksyon at hanggang ngayon ay walang pagre-report sa mamamayang Pilipino. Saan nyo ba ginamit, inilagak, ininvest ang pera ng mamamayang Pilipino? Ang target po nila for the budget to ng 2026 next year, ito po yung halaga na kanilang tatalakayin ngayong 20th Congress. 6.8 trillion pesos po ang panukalang budget for 2026. Kaya po importante na tayo po ay nag-uusap ng diretsahan patungkol dito sa inaasahan ng mamamayang Pilipino, sa mga miyembro ng 20th Congress. At nakita naman natin yung galit at hagupit ng mamamayang Pilipino kung hindi pinakilaman ng COMELEC ang mga makina ay higit pang naging talagang rejection yung naging resulta nitong midterm election na nagsisilbi bilang referendum o pag-validate ng kasalukuyang administrasyon kung sila ba, kung yung kanila bang mga programa, yung kanilang mga proyekto ay katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino. Obviously, pinakita ng mamamayang Pilipino, pinakita po ninyo na hindi katanggap-tanggap at ayaw nyo na sa araw-araw na korupsyon sapagkat napakahirap po ng buhay. Tanungin po ninyo yung mga ordinaryong mananakay. Tanungin po ninyo yung mga ordinary and daily commuters. Tanungin ninyo kung gaano kahirap ang buhay. Ngayong araw ay nagpalabas po ng kautusan na nagkaroon ng dagdag sahod, 50 pesos sa dagdag sahod. Subalit sa hirap po ng buhay, ay talagang magagalit po yung mga manggagawa. Yan ay bahagi din ng ako ang tingin ko, ito'y magiging bahagi ng kanyang pagre-report sa SONA na itinaas ang antas ng sahod ng mga manggagawa upang bumuti ang kanilang buhay. Kalokohan po yun, hindi po magsasapat. Ang bumubuti lang ng buhay ay yung mga miyembro ng 19th Congress. Kay Ali A. Lorena watching from UAE, kay Manolito Dodong Nainge. Attorney, please continue and never stop. Marami po kaming nagdarasal at sumusuporta sa laban ninyo at laban ng bayan. Ito po ay laban ninyo.
Hindi ko lang po ito personal advocacy o personal na laban. Ito po ay laban ng bawat Pilipino sapagkat pera po natin ang ating pinag-uusapan dito at tayo ay yung ating advokasya, yung transparency, accountability, peace and security upang hindi na po muling magahasa ng ganun-ganun na lamang ang kaban ng bayan kagaya ng panggagahasa na nasaksihan natin sa mga miyembro ng 19th Congress, yung katatapos at kadaraan lamang na Kongreso. Nakita natin na talagang winalanghiya po yung proseso, lalong-lalo na yung PAI-scam. Kay Maylene Esteban, good evening, Attorney Vic, watching from Auckland, New Zealand. Salamat po. Kay Ubang Katilo, parang wala na rin pong kwenta ang desisyon ng Supreme Court. Bukod sa mabagal at may kinikilingan, hindi na rin po pinakikinggan o nire-respeto ng mga nakaupo sa gobyerno. Para na rin pong walang silbi. Kagaya po ng sinabi ko, madaling sabihin pero alam kong mahirap gawin, wag po nating pakasukuan ang ating bansa, wag po nating pakasukuan ang mamamayang Pilipino, wag nating pakasukuan ang ating pinakamamahal na Republika ng Pilipinas. Tuloy lang po tayo sa ating pakikipaglaban, pakikibaka at nagbubunga naman. Abangan lang natin kung paano ang magiging demeanor o conduct ng mga taong miyembro ng magiging 20th Congress. Kagaya dyan sa Senado, meron pa naman tayong Senador Robin Padilla na nanonood po ngayon. Magandang hapon sa iyo, Mr. Senator Robin Padilla. At patuloy ang nagkausap po kami ng masinsinan din ni Senador Robin. At maganda ang puso ng taong ito at ang kanyang sinasabi. Katulad po natin, he will always side with the Filipino people. At malaking bagay po yun na may kagaya niya, na may ganoong motivation at damdamin at puso na nariyan pa po sa Senado. At sana patuloy siyang papanig sa mamamayang Pilipino. Si Dare to Us may posto ang Flood Management Program budget under Bongbong Marcos 2025, 249.8 billion. 2024, 244.6 billion. 2023, 185.8 billion. Karamihan mga maliit, tingi-tingi, patsi-patsing pet projects. Kasi ang big foreign assisted projects na bibigay ng long-term solution ay zero in 2024 and significantly reduced in 2025. Tama po yun si Dare to Us. Kaya nga po yung mga foreign assisted projects at yung foreign funded projects, may counterpart po kasi ang Pilipinas dyan. Sinimot nga po ng 19th Congress sa ilalim ni Martin Romualdez. Papantayan din natin, well, mukhang imposible pero wala pong imposible. Baka naman sakali magbago po ang ihip ng hangin at mangibabaw ang pagmamahal sa bansa ng mga miyembro ng 20th Congress. Pumili po sila ng isang personalidad na ang puso ho ay para sa bansa dyan sa mababang kapulungan at magkaroon po ng bagong liderato pagdating sa House Speaker. Andyan po yung tipo ni Congressman Isidro C. Dungab. Matino po yung tao, walang bahid ng korupsyon, marangal ang pagkatao, disente at wala pong issue ng korupsyon. Sana ganun yung maging sukatan, sana maging ganun yung maging target ng mga miyembro ng 20th Congress sa pagpili ng mga mamumuno dyan sa mababang kapulungan. Bukod po dyan sa mga foreign assisted projects, kaya po nagkaka-traffic. Babalik lang po tayo sa issue na hindi pa po ito nare-resolva. Yung Philippine National Railways, tatandaan po ninyo, dito rin po natin binalangka sa ating pahina, ang Tinig Maisog, 26,000 daily commuters po ang na-dislocate. Nung tinigil nila yung biyahe ng tren mula Tutuban hanggang Calamba, 26,000 po yan na araw-araw na mananakay. Just imagine yung 26,000, ibalik mo sa kalsada. Magkakagulo talaga tuwing rush hour. Walang sasakyan yan. Yung tren kasi predictable from point to point, wag lang masisira. Wala lang aksidente. Pag sinabi mong in 1 hour from Tutuban to Calamba, nasa Calamba ako, makakarating ka. At hindi man kagandahan yung itsura ng ating tren,
Pero mas reliable po yung kaysa makipagbakbakan o magbaka sakali ka sa lansangan na napaka-traffic, mahal ang krudo, mahal ang gasolina, mahal ang pasahe. Tinigil pa po iyan ng napaka-inept at napaka-inefficient na talagang mismanage po yung PNR. At sinasabi nila, sandali na lamang tatakbo yan. Hindi po tatakbo yan dahil napakarami pang right of way issues niyan. Dapat hindi dinisturbo yung may sakit po kasi ang administrasyong ito, yung mga gumagana, yung mga whatever is working, sinisira. Ito pong PNR, in the guise of improving the services to the daily commuters, natigil. Natigil po yan, if I am not mistaken, April of 2024. Mahigit 1 taon na po at hindi po tatakbo yan. At sadyang iniwan yung mga bagon diyan sa Tutuban, kaya wala na rin po yung biyahe. Nung Kalamba, yung biyaheng Bicol, nawala eh. Dahil yung mga bagon, yung mga moving parts, yung mga moving inventories, nandyan po sa Tutuban. Para mailipat mo yan at i-move forward sa Kalamba, kinakailangan po ng another handling. Pag may another handling, nagdo-double, nagti-triple handling ka, may kikita na naman. Wala nang ang pera ang Pilipino eh. At panay na nga po tayo utang. Yan yung mga babantayan natin pagdating sa budget process dito sa mababang kapulungan. Yung Bicameral Conference Committee, yung kanila pong pagdinig, dapat naman ay hindi na yan closed door. Dapat yan full transparency ang ibigay ninyo sa aming mga Pilipino. Kagaya ng pagpepresenta ng iba't ibang departamento at ahensya ng kanilang budget during budget hearing. Di ba't may budget defense? Pinagtatanggol ng mga pinuno ng ahensya o ng departamento yung kanilang panukalang budget, kino-cover po iyan ng live. Bakit ang Bicameral Conference Committee hearing or meeting or negotiation or horse trading, off limits po ang media. Off limits po ang traditional media, off limits po ang mga miyembro ng social media. At higit sa lahat, wala pong access ang mamamayang Pilipino. Ito yung ating babantayan. At kaya mangyayari lamang po yan pag totoo, transparent at accountable ang magiging speaker ng 28th Congress. Pero kung yun pa rin, wala po tayong asahan dyan.